Kaway-kaway, kaway nga to. Mapagpalang araw po ng Sabado ng umaga. Ayan. Dito po tayo sa Barangay 94. Soni, District 1, Tondo, Manila. Sa bahay ni Kuya Ador. Iawak akong Biblia. Poemen, ang Biblia ng mga pastor. Every Saturday morning, binibisita ko po siya kasi po isa rin po siyang biktima ng stroke. Pero yung stroke niya po hindi malala. Kasi kung titignan mo, kung hindi mo siya hindi mo talaga alam na stroke pala siya. Pero hindi malala, kumbaga parang mild lang. Nakakasalita siya, nakakagalaw, nakakapunta pa siya kanyang negosyo, nakakapunta pa sa Bulacan. Ibig sabihin, biyaya ng Diyos. Nakaranas man siya ng stroke, pero nabiyaya siyang malakas pa rin. Hindi kagaya ng mga ibang na-stroke, nakahiga na lang po yung iba. Yung iba naman, halos di na rin makausap. Po, yan ay isang biyaya ng Diyos yan. Alam niyo, ang Diyos ay mapagbiyaya. Mapagbiyaya po ang Panginoon Diyos. Kagaya ng sinasabi ni Pablo, nung panahon niya, nakatanggap din siya ng hawat biyaya ng Diyos sa kanyang panahon. Ang Diyos ay lagi po mapagbiyaya. Lalo na po sa iba't ibang mga problema ng buhay ng tao. Ano man po yung problema nating mga tao, laging nandyan ang Diyos upang atin siyang malapitan. Ganyan po ang Diyos. Hindi po siya yung sinasabi nila parang mahirap lumapit sa Diyos. Hindi po mahirap. Biyaya nga ng Diyos yan. Pero bago tayo papalaw sa ating Bible study, tayo muna po ay panandaliang lalapit sa lukbukan ng biyaya ng Diyos upang tayo po'y manalangin, upang tayo gabayan niya sa ating pagbubulay ng mabuting balita. Salamat po, Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Minsan pa kami po'y lumalapit sa iyo ni Kuya Ador upang samahan kami sa aming pagbubulay ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay ang aming buhay. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po yung sinasabi ni Pablo nung araw sa kanyang epistola kung paano siyang nakinabang sa hawat biyaya ng Diyos. Siya rin kasi ang nagsabi na dito muna tayo pupunta sa kanyang sinabi, Ang sabi niya sa Roma 9:16, maliwanag kung gayon, ng pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang abang at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Ang kahabagan pala ng Diyos ay nagmumula mismo sa Diyos. Hindi yung kagustuhan ng tao o hindi nakabatay sa gusto ng tao, kundi nakabatay sa gusto ng Diyos. Yan po ang tinanggap ni Pablo nang siya'y kinahabagan ng Diyos. Dito po sa unang Timoteo chapter 1 verse 12. Tignan po natin, pakinggan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa hawa ng Diyos na kanyang nakamit. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo na nagbigay sa akin ng lakas. Sino nagbibigay ng lakas? In Christ alone. Nagpapasalamat ako sa Panginoong Jesucristo na nagbigay sa akin ng lakas dahil itunuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. 13. Kahit nanungunay nilapastangan, ninusik at nilait ko siya, sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos. Kita niyo.
nakatanggap po siya ng abag ng Diyos. Awa, biyaya. Kung si Pablo noon sa panahon niya ay nakatanggap, lahat ng tao po makakatanggap din ng awat, biyaya, grasya ng Diyos. Anong sabi ni Pablo? Ito, kahit na noong unay nilapastangan ni Lusig at Miletus siya, sa kabila nito'y nabagsagin ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako hindi pa sumasampalataya. 14. Pinasagana sa akin ng kagandahang loob. Yun po yung biyaya, kagandahang loob. At ang aking pananampalataya at pag-ibig na matatagpuan sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Lahat ng tao, intended po tayo sa awa ng Diyos. Kaya nga ang utos ay dito po sa Hebreo 4:16. Kaya't huwag tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Anuman po ang kalagayan natin sa buhay, meron man tayong dinaranas na problema, anumang klaseng problema, inuutusan po tayo ng kasulatan na huwag tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Hinihingi po ang pagsunod natin. Lumapit lang po tayo sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Para yung awa ng Diyos ay darating sa ating buhay. Gaya ni Apostol Pablo. Sa kawalan ng pananampalataya niya, anong sabi niya? Nilapastangan nilait ko si Jesus. Pero pinasagana ng Diyos ang kanyang abag sa akin. Lahat naman po tayo intended sa hawa ng Diyos. Kaya't huwag tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang abag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Kaibigan, kung titignan mo ito, panahon ng pangangailangan. Sa madalit salita, simpleng kaisipan, mas maganda, wala kang pangangailangan, lumalapit ka na sa Diyos. Kumbaga sa nagdideposito ka na. Hindi yung kailan may problema ka na. Bagamat ang sabi ng kasulatan ay maliwanag po, Kaya't huwag tayong magatubiling lumapit sa tronong mahabaging Diyos upang makamtan natin ang abag at ang pagpapala, blessing, na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Mas maganda, wala ka pang problema, wala ka pang pangangailangan, patuloy kang lumapit sa Diyos, magpasalamat. Ito po ang sinasabi naman ni Apostol Pablo. Anong sinasabi niya? Unang Tesalonica 5:16. Magalak kayong lagi, 17, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Yan ang importante. Wala ka pang problema, mapagpasalamat tayo sa Diyos. Kapag ginagawa natin yan, nag-iipon na po tayo para tayo nag-aalkansya. Para tayong nag-iipon ng pera sa bangko. Pag panahon ng pangangailangan, pwede kang mag-withdraw sa bangko, pwede mong butasin ang alkansya mo. Sa Diyos, ganun din po. Ganun din. Bakit? Ini-invite po tayo. Anong sabi? Huwag tayong magatubiling lumapit. Kanino tayo lalapit? Sa Diyos na mahabagin. Kaya sabi ni Pablo, ugaliin natin na ito itong turo ni Pablo, magalak kayong lagi.
17, palagi kayong manalangin. 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Nagagawa niyo po ba ito, kaibigan? Kayong mga nanonood ng video ito, na kayo'y mapagpasalamat ba sa Diyos? Alam niyo, yung simpleng pasalamat sa Diyos, malaking bagay po sa Diyos yan. Sapagkat ang magpasalamat sa Diyos, tuloy natin sa 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Yan pala mapagpasalamat sa Diyos. Kalooban mismo ng Diyos yan. Pag nagagawa mo, araw-araw nagpapasalamat ka, simple lang. Turo ko po sa inyo. Bago ka matulog sa gabi, pasalamatan mo ang Diyos. Yung lahat ng ginawa niya sa maghapon sa buhay, sariwain mo sa harap ng Diyos. Pagkagising mo sa umaga, pasalamatan mo na naman ang Diyos. Bakit? Sapagkat binigyan ka na naman ng panibagong buhay at lakas. Hindi yung puro reklamo na lang sa Diyos. Ang sabi ng iba, ang tagal ko nang nananalangin hanggang ngayon, hindi pa binibigay ng Diyos. Narinig nyo ba si Pablo? Nakabatay sa Diyos ang kanyang abag sa atin. Hindi nakabatay sa gusto natin. Tayo po ay tagahingi lamang. Kaya paghingi kayo, huwag nyo nang limitahan ito doon ninyo. Pero bago kayo humingi, maliwanag naman ang kasulatan, magpasalamat muna kayo. Yung iba, wala nang pasalamat, hingi nang hingi. Diyos ko, bigyan mo kong ganito. Diyos ko, ginagawa nilang magikero ang Diyos, nilalapastangan nila ang Diyos. Anong tingin ninyo sa Diyos? Utusan? Bagamat sa Biblia, sa Kanya tayo lalapit, pero hindi po utusan ng Diyos. Kilalanin mo muna siya. Kilalanin mo muna. Ang Diyos ay mapagbiyaya. Paano? Kasimple ganito lang po. Nakakita ba na kayo ng pelikula na yung bida may hawak na baril at yung kontrabida babarilin niya? Anong sabi ng bida? Marami ka ng kasalanan, dapat mamatay ka na, babarilin na kita. Anong ginagawa ng kontrabida? Nakaluhod. Nakikiusap. Kung minsan yung ita ng bida, iniimas niya pa. Niyayakap niya. Nagpapakumbaba siya, huwag mo akong patayin, may pamilya ko. Sabi ng kontrabida. Dapat ganun po tayo sa Diyos. Pag lumalapit tayo, nagmamakahawa. Hindi yung lumalapit ka para kang magaling na mag-utusan. Inuutosan mo ang Diyos. Hindi ganun. Hindi po utusan ng Diyos. Ang Diyos po ang naglikha sa atin. Ang nagbigay ng lahat ng bagay sa atin. Kaya dapat lamang marapat natin pasalamatan ng Diyos. Sapagkat yan palang magpasalamat ka sa Diyos, yan mismo ang kanyang kalooban. Tuloy natin, Sa 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat iyon ang kalooban ng Diyos para sa inyong pag-isa kay Kristo Jesus. Napakaliwanag po ang turo ni Apostol Pablo. Ugaliin po nating pasalamatan ng Diyos. Ano man po yung dumating sa atin, mapait man yan, pasalamatan mo ang Diyos. Bakit? Lahat ng yan ay mga purpose sa ating buhay. Hindi puro ka na lang reklamo sa Diyos. Baka sumagot ang Diyos, ano ba ang ginawa mo sa akin? Meron ka na bang ginawa para sa akin?
Isipin nyo po, gamitin ninyo yung isip na binigay ng Diyos. Anong sabi niya? Lagi. Ano daw po? Magpasalamat. Yung iba wala nang pasalamat. Bira ng bira. Di ba ba ganyan ang ugali natin mga tao? Bira ng bira. Akala, magaling. Lahat, kaya. Pag isang bulati na lang hindi po pipirma, anong sabi nila? Diyos ko, iligtas mo ako. Naalala niyo ba yung kasaysayan ni Pedro? Sa ating gabi, naglalakad si Jesus sa dagat. Ang sabi ni Pedro at ang kanyang mga kasama apostol, ay multo! Tinawag nilang multo si Jesus. Anong sagot ni Jesus? Huwag kayong matakot, ako ito. Nagpakilala, ako ito. Huwag kayong matakot. Ano sabi ni Pedro? Panginoon, gusto ko pong lumakad din dito sa tubig. Pupunta ko, paparian ako sa iyo. Anong sabi ni Jesus? Halika. Lumakad po sa tubig si Pedro. Pero nang umipang hangin, nagbago ang damdamin ni Pedro. Yung paniwala niya kay Jesus, unti-unting nawawala. Ang nasa utak niya, mamamatay ako, malakas yung hangin. Kaya unti-unti lumulubog siya. Ano sabi niya kay Jesus? Panginoon, tulungan mo ako, mamamatay ako rito. Anong ginawa ni Jesus? Kinuha si Pedro. Anong sabi ni Jesus? Ang liit ng pananampalataya mo, Pedro. Alam nyo, yan ang nangyayari sa mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Wala nang pasalamat sa Diyos. Lalo na pagka kumakain. Kain na ng kain. Hindi man lang mapasalamatan ng Diyos na yung pagkain na kinakain nila, galing din sa Diyos yan. Eh bakit? Eh Diyos naman ang lumikha ng lahat ng bagay na kailangan ng tao eh. Kaya dapat lamang pasalamatan po natin ang Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa. Yang buhay natin galing sa Diyos. Yang hininga natin galing sa Diyos. Pero na-appreciate nyo po ba yung kabutihan ng Diyos, yung kahabagan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos? Na-appreciate nyo ba? Baka hindi. Tandaan po ninyo, ang Diyos ay mahabagin. Dito po sa libro ng awit, meron akong babasahin. Dito po sa chapter 46, verse 1. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. O ano daw ang Diyos? Laging saklolo. Kaya si Pedro, Panginoon, malulunod ako, mamamatay ako. Iligtas mo ako. Kayo mga kaibigan, may problema kayo, nalulunod na kayo sa problema nyo. Gusto nyo nang magtiwala po kayo sa Diyos. Sa 1, ang sabi ni Jesus, 1:14, huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Huwag mabagabag. Yung bagabag, problema yan. Kahit na maliit na bagay yan, nakamamatay. Pero nung sabi ng ating Panginoong Yesus, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos.
at sumampalataya din kayo sa akin. Anong sasampalatayanin natin kay Jesus? Yung turo niya patungkol sa Diyos. Na ano? Manampalataya kayo sa Diyos. Ang Diyos po pinagmumulan ng saklolo. Ang Diyos po pinagmumulan ng tulong sa panahon ng ano? Kaguluhan. Yan bang karamdaman, kaguluhan? Ano po? Ginugulo kayo ng sakit. Anong gagawin mo? Magtiwala ka ng gusto sa Diyos. Ayan mo yung sakit. Ayan mo ang Diyos ang magpagaling na sakit. Doktor nga, namamatay sa sakit eh. O, hindi po ba? Doktor, nag-aral, namamatay, sakit. Hindi niya kayang doktorin na kanyang. E di sana wala nang doktor na mamatay. Sa kalahati Sa sakit. dalawang triple. Hindi po nila kaya. Pero kung may pananampalataya ka sa Diyos, sabi ni Jesus, manampalataya kayo sa Diyos. Ayan niyo po ang Diyos at lumutas sa problema ninyo. Basta ipa sa Diyos lang po ninyo. Kaya sabi niya, huwag magatubiling lumapit. Kanino? Sa luklukan ng biyaya ng Diyos. Kailan? Sa panahon ng ating pangangailangan. Mas maganda, wala kang pangangailangan, mapagpasalamat ka na para meron kang deposito sa Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Mabuting bagay na maging habit namin ito, ang mapagpasalamat sa iyo. Maraming salamat po. Buksan ang puso at isip ng mga nanonood ng video ito kung sakaling hindi pa umaayos sa iyong kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila. Po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Kuya Ador. Nandito kami sa loob ng tahanan niya sa Barangay 94, Sonny, District 1, Tondo, Manila. God bless us all. Thank you for watching.